Hey guys, welcome back to my channel, and for today's video we are going to talk about the Korean visa application process. So we are going to talk about yung mga requirements na need nyo i-submit as employed individual. And we are going to talk as well yung tinatawag nilang simplification of visa application requirement. So if nagbabala kayong pumunta ng Korea at naghahanap kayo ng guide kung ano ba yung tamang proseso o yung mga requirements na need nyo i-submit para makakuha kayo ng visa, ito ang video para sa inyo. So stay tuned. Ano-ano nga ba yung mga requirements na need nyo i-submit as employed individual? So ang unang requirement ay yung application form. Completed at tamang application form. So yung application form, madadownload nyo ito sa website ni Korean Embassy, Korean Visa Application Center, at sa website ng mga accredited travel agency ni Korean Embassy. For my case, ang ginamit ko yung downloaded from travel agency. Kasi naka-format na to na PDF file na pwede nyo lang fill upan directly sa inyong computer. So ilalagay ko na lang yung link ng mga downloadable forms para madali nyo lang makuha ito. So paano ba fill upan yung application form? So, ituturo ko din sa inyo to. So, guys, ito yung sample application form. And nandito na may mga fields na need yung fill upan. Ito yung page 2, guys. So, put NA na lang pag hindi naman siya applicable para sa inyo. So, ito naman, guys, yung page 3. Ilagay nyo lahat ng mga bansa na puntahan nyo for the past 5 years. Kasi, the more bansa, the more chances of winning Korean visa. So, ito guys, yung fourth page. So, if may kasama kayong family member, ilagay nyo doon. Huwag nyo kakalimutan. So, that kung magmamatch kayong pareho. Then, sa funding details, siguro mag-estimate lang kayo na $200 per day. Ito naman guys, yung fifth page. So, dito kayo magsisignature. Now, alam nyo na kung paano fill upan yung application form. Yung completed form, dapat i-print nyo to sa A4 bond paper. Hindi legal size, hindi letter size. A4 size na bond paper, guys. Ang pangalawang requirement naman ay yung passport size Korean visa. So, pumunta lang kayo sa photo studio, sabihin nyo lang yung picture na kailangan nyo. Sabihin nyo lang na for Korean visa application. Alam na nila yung size nito para hindi nyo na problemahin kung ano ba yung measurement ng ID picture. Ang next requirement ay yung original passport. So, need nyo siyang submit together with other requirements. So, my suggestion is, if may travel kayo within 30 days at need nyo yung passport, wag muna kayong mag-apply ng Korean visa. Ang processing kasi ng Korean visa ay 14 days. Pero minsan, mas matagal pa to. For my case, more than 14 days bago nila ako i-text na available na yung Korean visa ko. So, yun. So, wag muna kayo mag-apply if may travel kayo within 30 days. Ang fourth requirement naman ay yung photocopy ng passport bio page nyo. So, ito matatagpuan nyo to sa page 2 ng inyong passport. So, guys, ang fifth requirement naman ay yung original certificate of employment nyo. So, ang certificate of employment ay mare-request nyo sa inyong HR department. So, pag nag-request kayo, guys, sabihin nyo na din sa HR kung ano yung purpose ng inyong request. Sabihin nyo na for Korean visa application kasi tinatanong talaga nila yon. Then, ang Korean Embassy ay may mga hinihinging details na kailangan naman ng inyong certificate of employment. So, ang una is yung position nyo sa kumpanya, kailan kayo na-hire, at compensation nyo. Hinihingi din nila pala yung office address, HR landline, and HR email address. Kasi minsan, binabalidate nila yung authenticity ng inyong certificate of employment. So guys, yung mga next requirement na sasabihin ko sa inyo ay mga financial requirement na need ni Korean Embassy sa inyo. So ang pang-anim na requirement ay ang bank certificate.
So, original bank certificate. So, ito, makukuha nyo to o mare-request nyo sa bangko nyo. So, may mga details na hinihingi si Korean Embassy na dapat included sa inyong bank certificate. Una, yung account name, account type, account number, kung kailan nyo binuksan yung account nyo, current balance, and yung 6 months na ADB or average daily balance. So, yun siya. So, ito, nagre-range yung certificates to 300 pesos or less. Depende sa inyong bangko. For my case, sa BPI, 300 pesos siya for the bank certificate. Ang pampitong requirement naman guys ay ang bank statement or passbook for the last 3 months. Siyempre guys, may bayad to. For my case, 50 pesos per page yung binayad ko sa BPI in order to get the bank statement. So, mache-check nyo din yung price ng mga auxiliary fees sa website ng inyong bangko. So, check nyo na lang rin sa website. So guys, ang pangwalo or yung panghuling mandatory requirement ay yung photocopy ng inyong income tax return or Form 2316. So, yun. So, ibigay nyo guys yung pinaka-latest nyong income tax return. So guys, tapos na tayo ngayon sa 8 mandatory requirements na need nyo isubmit sa Korean Embassy as employed individual. Ngayon, may 2 pang requirements na i-discuss natin if applicable sa inyo. Yung unang requirement ay photocopy ng PRC ID nyo or IBP ID. Then, yung pangalawa is yung arrival stamp nyo and valid visa sa bansang member ng OECD or Organization for Economic Cooperation and Development. For my case, pinapotocopy ko yung arrival and valid visa ko ng Japan kasi member ang Japan ng OECD. So, ilalagay ko na lang yung mga bansa na member ng OECD sa tabi ng screen or sa screen na ito. So, yun siya guys. So, pwede nyo isubmit yun along with the 8 mandatory requirements. Now guys, natapos na natin discuss yung 8 mandatory requirements na need nyo isubmit bilang isang employed individual sa Korean Embassy. I-discuss naman natin ngayon yung tinatawag nilang simplification of visa application requirements. Ito ay na-introduce last February 2024 ng Korean Embassy. So dito, hindi ka na magpapasa ng mga financial documents such as bank statement, certified true copy ng statement of account for the past 3 months, and ITR. So if na-meet mo yung mga criteria na to or kung nag-fall ka sa ganitong category, hindi mo na kailangan magbigay ng financial document. So ano-ano nga ba yung mga category nito? So, ang first category guys ay elected officials. So, kung ikaw ay members ng Congress, members ng Senate, governors, provincial board members, and mayors, exempted ka ng magpasa ng financial document. Yung second category naman ay government officials. So, kung ikaw ay may posisyon na assistant secretary or up ng executive branch department, and Brigadier General ng AFP and PNP, exempted ka na rin magpasa ng financial document. So, kailangan mo lang ibigay or ma-emphasize sa iyong requirement ay yung position mo sa government. So, ang third category guys ay kung ikaw ay professional license holder. So, pag lawyer ka, IBP, pag PRC, ito lang yung mga professions na kasama sa simplification visa. Una ay doktor, dentist, lawyer, including judge and prosecutor, certified public accountant, pharmacist, and veterinarian. So, ito lang yung mga PRC license holders na kasama sa simplification. So, need nyo lang isubmit yung photocopy ng inyong license and Certificate of Employment. So, valid PRC ID or IBP ID. So, hindi dapat yung expired, kundi yung valid.
So, ang next category guys ay if ikaw ay isang credit card holder. So, may 4 na bangko lang ang kasali dito. BDO, BPI, RCBC, and Metrobank. So, hindi lahat ng credit cards ay qualified. So, dapat ikaw ay merong gold or elite na card sa mga bangkong ito. So, dito, ang kailangan nyo i-submit ay yung statement of account for the past 3 months. So, pwede nyo siyang i-download sa inyong application or pwede nyo i-download yung mga monthly statement na nare-receive nyo monthly. So guys, yun na yung 4 na categories. So if nagfo-fall kayo dito, hindi nyo na kailangan talaga mag-submit ng financial documents. So, ayun. So, anong category kayo guys? Kung magiging part kayo ng simplification visa application requirement. So, story time muna guys. So, yung unang apply ko ng Korean visa ay last 2018. So, October yon. So, talaga nag-submit ako ng 8 mandatory requirements. Then, dito, nakatanggap ako ng single entry. So, ngayon, ang latest na application ko ay last October 2024. So, dito naman ay ginamit ko yung simplified version dahil meron akong credit card na nag-qualify. So, yun. Dito naman ay nakatanggap tayo ng multiple entry. So, masaya ako at nakatanggap ako ng multiple entry kasi ang hirap din mangolekta ng mga requirements. So, good thing, nakakuha na ako ng multiple entry. So, ito ay valid for 5 years. So, guys, ang next topic natin ay kung saan nyo pwedeng isubmit yung mga requirements nyo. So, ang una ay through travel agencies. So, may mga accredited travel agency si Korean Embassy na pwede mag-process ng Korean visa application nyo. So, dito, kailangan nyo magbayad ng 900 pesos na processing fee for visa and syempre, yung service na gagawin ni travel agency. So, ayun. So, dito nyo pwedeng isubmit yung mga completed requirements nyo. So, ilalagay ko na lang sa link yung mga list ng mga accredited agencies. Yung pangalawa ay through W Express. So, itong W Express ay isang logistic solution or courier. So, ito yung dating DHL Philippines. So, pwede nyo dito isubmit ang inyong Korean visa requirements for your Korean visa applications. So, again, ito naman may processing fee rin na 900 pesos at 1,000 pesos na bayad sa service ni W Express. So, ilalagay ko nila yung website nila para mahanap nyo yung mga branches nila na malapit sa inyong area. Ang third is, pupunta kayo mismo sa Korean Visa Application Center. So, ang KBAC ay located sa BGC, sa Bonifacio Global City. So, ang palatandaan nyo dito ay nasa likod lang to ng SM Aura. So, mismo sa likod lang siya. So, ang location nito ay nasa Brittany Hotel. So, ang next video na mapapanood nyo ay yung aking actual na application last October 2024. So, stay tuned and keep on watching. Hi guys, nasa loob na ako ng bus ngayon papuntang Market kung saan ako bababa papuntang Korean Visa Application Center or KBAC na located sa Brittany Hotel. So, yung sinasakyan kong bus ngayon ay yung Taguig bus na papuntang McKinley, BGC. So, ang paradahan nito ay nasa SM North and dumadaan to along C5. So, if galing kayo North at gusto nyo mag-KBAC, ito yung sakyan nyo. So, guys, nasa market na ako. Kung first time nyo dito, sabihin nyo lang sa driver na market kayo. And, tawag dito, maraming bumababa dito kasi dito yung babaan ng mga employees na nag-works along BGC. So, yan. So, currently, it's 9 o'clock and naghahanap ako ng ATM kasi need natin magbayad sa KBAC ng 900 pesos as processing fee. Yon. So, sarado pa yung mall kaya naghahanap ako ng ATM. May BPI sa tawid nito. So, guys, nakapag-withdraw na ako sa BPI Bank.
So yun yung pinaka malapit na bangko dito sa market pagbaba nyo, if maaga kayong pupunta. Kasi ang mall ay sarado pa at nagbubukas lang ng 10 o'clock. So ang opening ng K-Back is 9 to 5:30 p.m. Tapos sarado sila ng weekends, Philippine holidays, and Korean consulate holidays. So yun, tandaan nyo yung schedule na yun. So tinutuntun natin ngayon yung SM Aura kasi nasa likod nito yung Korean Visa Application Center or K-Back. So guys, ito na yung SM Aura. So tatawid lang tayo dyan. So nakikita nyo parang mala Shibuya crossing yung peg nitong crossing dito sa SM Aura. If sarado pa yung mall guys, pwede nyo tuntunin yung gilid ng SM Aura. At ang dulo nun ay yung yung hotel, yung Brittany Hotel. So isusum ko. Kung nakikita nyo yung tatlong pillars ng SM Aura, yan yung nasa likod niya. Yan yung Brittany Hotel. So dediretsuin nyo lang yan sa gilid kung hindi pa bukas yung mall. Pero sakto kasi alas 10 na. So bukas na yung mall. So pagpasok nyo guys, dire-diretso lang kayo. Hindi kayo papanik, hindi kayo papaba. Diretsuin nyo lang hanggang makarating kayo sa department store na ang SM Aura, which is nasa dulo nito. Kasi doon may labasan papuntang Brittany Hotel. Malalaman nyo guys na malapit na kayo sa exit pag nakikita nyo yung mga travel bags. So lalabas lang tayo dyan, and pagkalabas nyo, yun na yung Brittany Hotel. So yan, tatawid lang tayo dyan. So ang location ng receiving area ni K-Back ay nasa 9th floor. So ito yung entrance ng Brittany Hotel. Entrance sa K-Back. Ito ba kung elevator tayo sir na ito? Okay, thank you. So guys, may nakasulat dito, 9 AM to 4 PM yung apply ng visa. Tapos yung release is 1 to 4 PM. So guys, after nila ma-check yung mga documents ko, binigyan na nila ako ng number. And hihintayin ko na lang sa screen na tawagin ako. Then pupunta na tayo sa 10th floor para sa final inspection ng mga documents. So ganito yung itsura niya pag umaga guys.
10:30 pa lang ng umaga. Pero konti lang kami nandito ngayon. I'm not sure, baka kasi katatapos lang kasi ng bagyo. So guys, 10:22 ako natapos inspection yung document ko. So orasan na. Ito yung papel. So guys, tinawag na yung number ko. So papunta tayo ng 10th floor. So ipapakita ko lang sa inyo hanggang dito. Kasi bawal mag-video sa loob. So yan. Balik tayo. Hindi naman gaano kataasan. So hindi tayo hihingalin. So guys, natapos na ako and all went well. So yun pala dito ngayong October to may pagganito si Korean visa. Korean embassy. So magre-register ka lang. Then meron ka ng insulated bottle. So guys, 30 minutes lang yung processing dito sa KBAC. From the start na initial inspection sila sa lobby hanggang sa final inspection, hanggang mabigyan ako ng schedule na kung kailan ko pwedeng kunin yung passport na after 14 days. So yan guys, madali lang yung process. So yun lang guys. So if you want this kind of video, don't forget to subscribe and click the like button. Thank you. See you in Seoul.